Maaari po ba ninyong mailarawan ang buong proseso ng inyong negosyo? Ang process ng negosyo, una, yung integrator, yung company, nag deliver sa amin ng sisiw. So, day 1, bago muna i-deliver nila yung mga sisiw, lahat nakahanda na yan. Yung heater, kasi dapat, bago darating yung mga sisiw, kailangan, mainit yung buong building. Kasi nalalamigan sila. Pangalawa, lahat yung mga patuka, nandiyan na din yan sa sahig. Kailangan nakahanda na rin yan. So, pagdating ng sisiw yan, tumutuka na yan. Tapos, after, nandiyan na sila lahat, binaba na sila lahat doon sa loob ng building. So, after noon, after 3 hours, balikan sila, chine-check yung paaba yan dito, no? Kung malamig, ibig sabihin, hindi maganda yung temperature sa loob. Kailangan dapat puro lahat sila mainit. Kasi kung malamig, hindi sila tumutuka. Yun. So, in 24 hours, lagi yan binabantayan yung ng activity nila. For example, pag nakita mo sila na nakakumpol-kumpol sa loob, ibig sabihin yan, hindi maganda ang temperature. So, kailangan i-change na naman yun sa control room yung temperature, yung heater. Ngayon naman, kung sila naman lahat nandyan sa gilid, naiinita naman masyado. So, kailangan na naman i-change na naman yung temperature. So, kailangan ang nagbantay, talagang nakatutok sila kung anong activity sa loob. Tapos, kung makita naman nila yung mga sisiw, sabog-sabog, maganda ang temperature niyan. Yun ang sa day 1. Tapos, yun, ganun lang lagi ang ginagawa nila everyday. Para sa inyo po, ano ang pinakamahirap na proseso sa ganito? Sa ganitong negosyo, kailangan dapat may TLC. Ibig sabihin, parang mga bata yung sisiw. At kailangan nila ng tender, loving care. Diba? O ngayon, lalo na sa time ng day 1 hanggang day 15, yan yung pinaka mahirap alagaan. Kaya andyan yung TLC na tinatawag. Kasi pag hindi mo sila tinitingnan anong mga activity nila, hindi mo sila malalaman kung tumutuka o hindi. Kasi yung gaya yung sinabi ko, kung sabog sila, maganda yung temperature noon. Pagka kumpol-kumpol, ibig sabihin hindi yan sila tumutuka, nalalamigan. So, kailangan, ang pinakamahirap dito, hindi natutulog yung tagabantay. Talagang halos na, for example, pagka makita niya, kasi talagang tutok siya talaga all the time na doon sa mga sisiw. Sa haba ba naman ng building, 'di ba? Nakita niyo naman kanina. So, kailangan pupunta siya sa kabila, pupunta na naman dito sa kabila. Pero meron naman siya mga kasama. Pero ang pinaka gumagawa niyan yung farm manager. So, ngayon, pag nakita niya na ang day 1 to 15, yan yung pinaka-risk sa lahat na pag-process nitong kasi pagka dyan mo malalaman, after 15 days, pag yan maraming patay, nakikita mo siguro mga 16 to 30 days, dyan mo na malalaman kung paano nila inaalagaan. Kung makikita mo sila during that brooding time, pagka 20 days, pag makita mo sila maraming patay, maraming bansot, ibig sabihin, hindi nila yan binabantayan na maayos. Hindi nila inaayos yung control ng heater, hindi nila tinitingnan yung activity ng mga sisiw. So ngayon, pag hindi nila inaalagaan masyado, in short, inaalagaan talaga, ibig sabihin, bansot ang maging resulta ng mga sisiw, ng mga manok, marami ding patay. Kasi pag ang day 1 to 15, yan yung pinaka-importante na pag-alaga sa mga manok. Okay? Ayun. Paano niyo po minamark